Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nakatutok. Napakarami na pong nakatutok ngayon. We are so excited at masayang-masaya kami. Kayo po ay nakaabang na at nakita nyo na agad ang notification. Oy, live na ang biyaya ng Diyos. Salamat po. Welcome po sa gawain po ng Women's Cafe Forum. Siyempre, pag Thursday, matik yan. Women's Cafe Forum. Salamat po sa lahat ng mga nakatutok. Brother Dane, yan, Brother John, si Rap yan. Salamat sa inyong lahat na excited na makinig ng salita ng ating Panginoon. And syempre, kasama ko ang aking mga magagandang mga kababaihan na naririto at excited din sila at magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. Simulan natin, Sister Naina, pagbati ng isang masaya at masiglang pagbati sa ating mga manonood. Good morning! Good morning talaga. Good evening po sa lahat ng aming manonood. Naalala ko lang po nung kapanahunan. Alam mo na yon, Sister Tess. Laging good morning. Kung gusto nating maaliwalas, di ba? Laging bago araw-araw, di ba? Magandang gabi po sa aming mga masugid na tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsama. I-share po natin ating gawain. Sabi ko nga palagi, laging maganda ang ating pag-uusapan. At salamat sa Panginoon dahil alam ko po gagamitin na naman ang bawat isa sa amin para maitaas ang kanyang ngalan. Ayun po. Magandang pag-uusapan, may inspire po tayo, maliliwanagan po tayo. At nawa po ay gabi mga kapatid. And I miss you all. Wala akong masabi na miss ko talaga lahat kayo. Hallelujah. Talaga naman po nakakamiss, Sister Naina, nakakamiss po. Lalo na yung physical na gathering natin pag linggo, di ba? Po may awa po ang ating Panginoon. Tayo po magsasama-sama muli at we will still celebrate. Amen. The goodness of God. Amen. Sister Tess, yan, pagbati. Pagbati po. Yan. Pero bago po kayo, di ba, babati po, wag po muna tayong manalangin. Ati po muna babatiin lahat ng mga nandito na nanonood po sa atin. Praise God. Magandang gabi po sa lahat ng aming mga kapatid, kabiyaya. Kumusta po kayong lahat? Kami po talaga ay miss na kayo namin kayong lahat. Sana dumating po time na magkasama-sama po ulit tayo. Pero ganun pa man, patuloy po ang gawain. Dito po sa live, meron po tayo gabi-gabing live streaming po. Patuloy lamang po tayong mag-share ng mga gawain para marami pong maabot ang pagtutungan na ating mga kapatiran, lalo-lalo po mga nangangailangan ng mga salita ng Diyos. Salamat po sa walang sawang pag-antabay niyo sa amin, sa Women's Forum. Lagi po kayong andyan, nag-share sa mga kaibigan, mga pamilya. Salamat po. Nakita ko si Christina talaga po ang pag niya po talaga, ang pag-share niya sa bisiwain ng ating Panginoon. Papalain po kayong lahat, papalain po tayong lahat. At patuloy lamang po tayong lumaban sa ating buhay. Ano pinagdadaanan natin ngayon. Tuloy lang po tayo, masaya po tayo na may Panginoon sa puso natin. Ipag-iwan po natin lagi si Jesus sa buhay natin dahil kasama po natin siya at mapalad po tayo dahil ngayon po nakakapakinig tayo ng balita, ng mga salita ng Panginoon. Tunay pong masaya na magkaroon ng salita sa buhay sa puso natin dahil may panlaban po tayo sa anumang mga pinagdadaanan natin ngayon. Salamat po sa lahat. Isang oras po tayo magsasama-sama muli. God bless all po. Salamat po sa yung magandang panimula. Ayan, pagbati, Sister Tess Kapilian. Batiin po natin, napakarami na po nila. 14 live viewers at sa lahat po ng mga nagtatag, lalo ng mga kabataan. Sila po ay talaga pong maigting ang kanila pong puso. Masigkasig po sila, nagtatag ng kanilang mga kaibigan. Brother Jermaine, Ate Tricia, salamat. Brother Jun Salaysay, Sister Christina, Tita Early, Glory. Ayan, nakita ko si Papa. Ayan, si Papa Noel, Mama Ellen is watching. Salamat po si Sarah. Ayan, Sarah. Yan, kagalingan para sa inyong pamilya nila, Ma'am C. Anyway po, get well soon po. You're praying na daglian ang kagalingan po sa pamilyang Andal. Gayon din po kay Tita Nori.
na nakakaranas po ng karamdaman. Ang kagalingan at malapad na kami ng ating Panginoon ang humipo po sa inyo. Yan, na-miss po namin kayo, Ma'am Sia and Sister Grace. Yan, kayo po. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Tatlo lamang po kami pero kasama natin ang ating Panginoon. Marami po tayong pag-uusapan. Marami po tayong pagkukwentuhan at maraming testimonies. Kabutihan ng ating Panginoon. Fresh revelation po. Abangan po natin yan ngayong gabi ito. Ayan. Kaya salamat po sa lahat ng mga buwabati. Kuya King, salamat. Yan. At may bago na kaming kuya. Si Kuya Roldan. Kuya King, salamat. Salamat, Kuya. Salamat sa iyong pag-support at pagtuturo kay Kuya Roldan. Si Kuya Roldan na aming bagong support sa live streaming pong ito. Kaya salamat po. Napakabuti ng Diyos. Maraming idinadagdag na manggagawa sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat, salamat. Sister Bernadette Ang. Yan. Nagpaparami lang po muna tayo. Brother Shiro. Brother Shiro, salamat. And Brother Ari, salamat po. Yan, salamat Sister Rowena. Sister Rowena at marami pa po. Sister Elkie Masibag. Yan. Evening ka-believers watching here in Las Piñas. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Saan mang dako ng Pilipinas. Yan, maaabot po tayo at kasama natin ang ating Panginoon. Kaya kasama natin ang Diyos. Manalangin na po tayo, Sister Tess, sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. No? Father God, salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama ulit sa isang gawain para sa kapurihan. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na ito na ikaw muli ay aming maitaas at mapapurihan. Nagpapasalamat rin po kami sa mga araw na lagi niyo po kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon na mamuhay at tama namin ang aming mga sarili. Abutin, tulungan mo po kami magtila at magkaroon ng matibay na pananampalataya na nagmumula po sa inyo. Gawin mo po kami instrumento ng pagpupusang iayos namin ang aming buhay. Naaayon po sa iyong kalooban. Naway ikaw po, Lord God, ang looban mo, ang mga Panginoon. Ilapit mo po sa iyong presensya ang mga kababayan namin naliligaw ng landas at dumaraan sa matinding pagsubok. Dalangin namin na ikaw po ang maging ilaw at gabay nila sa kanilang buhay. Ilayo mo po sila sa kapahamakan at tulungang lumakad sa tamang daan na inilaan mo para sa kanilang buhay. Higit sa lahat, naway magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo. Salamat po, Ama. Samahan mo po kami sa gabing ito. Itinatawag niya katanggumpayan ng gawain ito. Salamat sa iyo. Amen. Amen. Good evening po, Pastor Kenneth. Salamat po sa inyong pagbati at sa inyong panood at suporta po sa gawain ng mga kababaihan. Amen. Amen. Ready na ba tayo, mga kapatid? Yan, paki-comment na po. Ready na po kami. Ready na. We are ready. Yan, tayo pong lahat ay humanda na sa ating po pag-uusapan ngayong gabi at ang topic na ito talaga pong tumagos sa aking puso habang pinag-aaralan ko po ito. Yan. Tumatagos. Yan. Tumagos din po ba sa inyo, Sister Tess? Napakaganda po na kung pag-uusapan ngayong gabi. Yan. Salamat po, Sister Dayan. At kayo po ay aming bibisitahin. Salamat po. I am ready. Yan. Dahil ready na kayo, tayo po ay magsimula na sa ating pong topic. Yan, Sister Mercy, salamat po. Sister Rowena. Yan. Ang topic po natin for tonight, it is a question. Question ba yun? May nagsisimula sa question pero magtatapos sa isang with emotion. And sabi po dyan, discourage, this too shall pass. This too shall pass. Yan. Kalimitan po natin mga topic noon ano lang po, so usap kita, yan, personal. Kunwari, ikaw, Sister Rowena, are you discouraged? Don't worry, this too shall pass. Yan. Sister Lilia, are you discouraged? No, this too shall pass. Yan.
Sister Sarah, are you discouraged? These too shall pass. Amen. Amen po ba mga kapatid? Discouraged, these too shall pass. And buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians 1 verse 9 to 10. 2 Corinthians 1 verse 9 to 10. And si Pablo po ang nagsusulat dyan. Ang sabi niya, indeed we felt as if the sentence of death had been passed against us, so that we would not trust in ourselves, but in God. We have set our hope on Him, that He will deliver us yet again. And that He will deliver us yet again. Ano ba yung discourage? Ano ba yung discouragement? Di ba? Yun po yung pinanghihinaan tayo ng loob. Tama po ba? Sa Tagalog, nanghihina. Ikaw ay nawawala ng pag-asa. Ikaw ay nanghihina ang loob mo dahil sa mga nararanasan po natin. Amen. At kapag nararanasan po, kapag nandun tayo sa puntong iyon, pag nandun tayo sa sitwasyong iyon, we tend to ask God. Diba? Sometimes, some of us, we tend to ask God, Lord, why? Bakit, Lord? Bakit ganito yung aking pamilya? Nawasak ang aking pamilya. So marami pong mga dahilan, maraming mga causes bakit po tayo nagkakaroon ng discouragement. Maaring dun sa iyong pinangarap na hindi pa natupad. Maaring dun sa iyong binuksang negosyo na nalugi. Amen? Maraming discouragement, maraming failures, maraming in despair na nararanasan tayo. Pero pag-uusapan natin, paano natin malalampasan at paano magwawakas yung nararamdaman natin discouragement sa ating pong sarili. Amen? It is deadly. Alam niyo po yun? It would be deadly kapag naranasan mo, pag ikaw ay nanghina, kapag ikaw ay nawala ng pag-asa, pwede kang magkaroon ng, anong tawag doon? Magkaroon ng tinatawag na paralysis. Ano pag paralysis? Wala ka nang, hindi ka na makakilos, nandun ka na lang sa posisyong iyon, nandun ka lang sa sitwasyong iyon, pero may kasagutan. Katulad po dun sa ating pong binasa. Ang sabi po ni Pablo, si Pablo po nakaranas siya ng so much trouble, so much suffering. Dun nagpunta sila sa lugar ng Asia. Doon siya nakaranas ng paghihirap, matinding paghihirap. Kaya naisulat niya po ito eh. Sabi niya, if the sentence of death had passed against us, anong sabi niya? Para hindi po tayo magtiwala sa ating sarili, pero magtitiwala tayo. Kanino? Sa ating Panginoon lamang. Amen? Anong pong sabi? 3 lang po nakalagay dyan eh. Yan, babasahin ko pong 3 at magtutuloy-tuloy po tayo. Ang sabi dyan, so that we should not trust in ourselves, but in God. And next, so that we put our hope in Him, and God will deliver us. Not only once, anong kalagay po doon? And God will deliver us again. Ayan po, dyan po iikot ang ating pag-uusapan. Yung discouragement na yan, paano ko ba siya malalampasan? Pag naranasan ko at naramdaman ko, paano ko mapagtatagumpayan? Kaya simulan na po natin. And Sister Tess. Sister Tess, nung naranasan mo, nung ikaw ay nagkaroon ng ganyang discouragement sa iyong buhay, paano ba to dumaan sa iyo at paano ka nagtagumpay? Amen. Parang sakong-sakong. Ako nga po sa akin, talagang ako may pinagdaanan at tama po yung sinabi niyo na pag dumating pala sa'yo yung gano'n na panghihina, na wala ka nang alam na ibang gagawin, hindi mo na alam kung saan ka lalapit, kung ano bang gagawin pa. Parang wala na, parang ano na lang ba, parang mapaparalisa ka na nga lang na hindi ka nakikilos, parang hayaan mo na lang kung anong mangyari sa buhay mo. Yun po ang pinakamahirap na nangyari sa buhay ko. Kaya pag tayo po ay wala sa Panginoon, talagang hindi ko tayo makakapag-isip ng tama. Hindi po natin magagawa kung hindi natin maisip kung parang lagi po tayong nanghihina. Hindi natin alam kung anong na ating gagawin. Yun nga lang po ang kagandahan po sa akin ay talagang mahal ako ng Diyos. Hindi niya hinayaan na maging manatili ako sa ganung sitwasyon. Binigyan niya akong chance na magkaroon ng second chance na magkaroon ng ano tawag doon,
magkaroon ng puwang pa yung aking buhay, kumbaga magkaroon ng silbi. Dahil parang kung sa akin lang kung sarili kakayahan, parang ayaw ko na eh. Ayaw na nga po yung parang sinabi ko nga na parang ayaw ko na mabuhay. Dahil wala na eh, wala nang direksyon, wala nang, hindi ko na kayang kontrolin yung sarili ko. Ang nangyari sa akin ay yung nagpahina sa akin, yung lungkot, yung takot, yung mga ganun po. Tulad ngayon sa mga nangyari, ayan, bumabalik na naman siya. Pero dahil nga sa akin nakakakilala sa Panginoon, ito po ay may panlaban na po ako. Alam ko na kung paano ito labanan, paano ko malampasan. At ito po patuloy na lumalaban sa buhay at masaya na may Diyos sa aking buhay dahil alam ko po kung paano po ito aking pagtagumpayan. Ito po ay may sinulat lang po akong i-share sa inyo. Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na parang sobrang layo ng Diyos sa iyo? Sa panahon ng mga problema at pagsubok, wala ka man lang matakbuhan at matawagan para mahinga ng tulong. Naitanong mo na rin ba sa iyong sarili ang sabi sa isang kanta, natutulog ba ang Diyos? Yung ganun tayo, yung may mga ganung tapos talagang Mag-emote ka pa pag habang nakikinig ka. Grabe. Bakit nagtatanong, bakit natutulog ba ang Diyos? Maaring hindi mo nararamdaman na nariyan ang Diyos para sa iyo. Ngunit ito ang katotohanan na nakasaad sa Joshua 1:9. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. May mga pagkakataong maharap tayo sa mga mabibigat na suliranin sa ating buhay. Ngunit bakit sa mga pagkakataong ito ay sobrang nahihirapan, naguguluhan, at hindi na natin alam ang ating gagawin, ay saka lamang natin naalalang lumapit sa Panginoon. Huwag po nating gawing last option o huling takbuhan ang Panginoon. Malapit lang po siya sa atin at kung may mga bagay man po tayo na hindi natin maunawaan, ang sagot po ni Jesus sa John 13:7, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Ayun po, di ba? Ayun nga yung mga time na minsan, hindi natin naguguluhan tayo. Bakit nga ba nangyayari ito? Bakit nga ba? Ganon. Ganon din yung tanong ko sa sarili ko noon eh. Bakit nangyari sa akin ito? Bakit ako? Bakit ako yung ganito, nakakaranas ng ganitong dahil talagang hindi ko biglaan, hindi ko ma-explain bakit bigla na lang ganon, nakaranas ko ng ganon. Ayun po, yung Lord po ang may tayong nakakaalam kung bakit nangyari sa atin yun. Ayun po. Pag kaya hindi totoo na malayo ang Panginoon sa buhay mo because He is alive and working actively in your life. Madalas hindi natin siya napapansin at nabibigyang atensyon na nandyan lang siya at kasama natin ang Panginoon. Kapatid, hinihintay ka ng Panginoon. Katulad ng kwento ng The Prodigal Son, ang kanyang mga braso, nakabukas ang kanyang mga braso upang yakapin ka at ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Lumapit ka lamang sa Diyos. Sabi nga po sa awit 34:18, tinutulungan nyo mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Huwag mong isiping malayo sa iyo ang Panginoon. Kaya kanyang yakapin, kaya kanyang punasan ang mga luha mo sa mga mata mo. Kaya kanyang bigyan ng lakas kung ikaw man ay nanghihina o napapagod. Kaya niyang punuin ang bawat aspeto ng buhay mo at nais niyang maranasan mo ang mga bagay na ito. Ang kalapitan niya, ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig. Dahil ito ang rason kung bakit binigay ng Diyos Ama si Jesus bilang isang regalo upang mapalapit tayo sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Kanya at makamtan ang buhay na walang hanggan. Ayun, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Yun po sa mga nakakaranas po ng matinding pagsubok at tatanong kung may Diyos ba talaga. Minsan ganun pa, may Diyos ba talaga? Tapos sabihin, bakit laging ako na lang, bakit lahat na yata ng suliranin sa mundo na sa akin na, lahat ibinuhos na, parang sinasabi pa na sobrang kamalasan naman, mga ganun pa po, di ba? Mauunawaan po natin yan pag sa dating ng tamang panahon. Ayun po, buksan lamang po natin ang ating puso't isipan, bumabalik tayo sa Panginoon dahil malalaman po natin ang kasagutan. Tulad po sa akin, talagang nangyari sa akin, ito pala yun, sabi ko, maswerte po rin ako dahil naranas sa akin ng Panginoon ang kabutihan niya na noon ay hindi ko pinapansin
pinapansin, hindi ko pinapansin. Kaya po pala ginawa sa akin ng Lord yung ganung pagsubok para mapansin ko siya, para kung saan akong lumapit sa kanya, hanapin ko siya. Ayun po muna sa Jen. Maraming salamat. Amen. Tama po yun eh. Para hanapin natin siya. Amen. Para hanapin natin siya. Kasi pag okay tayo, kapag masaya tayo, maligaya tayo, wala tayong nararanasang problema, we tend to forget God. Pero kapag nandun na tayo sa puntong nasa sulok ka na, dead end na, dulo na, walang hanggan. Amen. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Tatawag ka na sa ating Panginoon. Amen. Ilan ka ating Panginoon. Amen. Sister Naina. Hallelujah. Di ka po tayo. Pa. Nag-mute po. Nag-mute ba? Okay na ba? Apo, okay na po. Okay. Ang ating pong topic ay discourage. This too shall pass. May question mark. Ikaw ba ay nagugulumihan? Nalulungkot? Nalulungkot? Hindi. Seriously speaking, discouragement sa tao, sa pangyayari, yun yung pakiramdam na kung saan disappointed ka, nawalan ka ng tiwala, o nawalan ka ng gana, alam mo yun. Hindi ka na excited, alam mo yun. Nawalan ka na ng amor, na-discourage ka na, nawala na yung faith mo sa kung sino man na nagdulot sa'yo ng disappointment. Ano nga ba yung mga dahilan bakit tayo nakakaramdam ng discouragement? Ayun, ang mga rason bakit tayo nadi-discourage ay maaaring may ginawa sa yung mali yung ibang tao. Maaaring dahil nawalan ay nakagawa siya ng hindi maganda sa'yo, nawalan ka ng gana sa kanya, hindi ka napagbigyan kung anong gusto mo. Maaari ring nakatingin ka sa biyaya ng iba. Ano nga ba yung example dun sa nagawang ka ng mali ng kapwa mo? Halimbawa, yung hindi ka napagbigyan ng iba, humingi ka ng tulong sa kapatiran or sa isang kaibigan. Pero hindi na-reach yung expectations mo ng, alam mo yung word na expectation? Kasi minsan tayo, nag-set tayo ng level ng kayang gawin ng iba sa atin. Na pag hindi nila nagawa, pwedeng sa asawa mo, alam mo yun, marami kang ina-expect sa kanila, na pag hindi nila napantayan yung level mo, ng ina-expect mo, generally speaking, hindi lang sa doon nagkakaroon ka ng discouragement. Alam mo yun? Alam ba, Valentine's Day. Valentine's Day. Nakita mo yung mga post ng friends mo. Ayan. Ang lala ng asawa ko, nakatotohanan po ito. Hugot na eh. Humuhugot na. Pag uwi ng asawa mo, meron namang dalang rosas. Kasi isang pirasong rosas lang. Diba? So, parang naano ka. Dahil nagkakaroon ka ng comparison. Alam mo yun? Pag kinompare mo, ba't si ganito? Ba't ako isang pirasong rosas lang? Yung kapitbahay ko, yung asawa niya, bigyan siya ng isang bouquet. Alam mo yun? So yun, nade-discourage ka dahil hiniling mo sa Panginoon na sana magkaroon ako ng trabaho. Tapos, kamusta yung after 3 months? Kamusta ka, anak? Ang dami mo ng reklamo. Kasi ang boss ko, ganito, napakasungit, ganyan. Ang babang magpasakod, walang ganito, walang ganyan. In the end, sasabihin mo sa Lord, magre-resign na ako. Napulpito ka ng pastor mo. Nasabihan ka ng hindi maganda. Na-discourage ka ngayon. Bakit gano'n? Nagbibigay naman ako ng ikapo. Nagbibigay naman ako kung may hamon.
Bakit kailangan pa akong banggitin sa pulpit ko? May mga minsan ganon. Na-discourage ko ngayon. Ayoko nung magsimba. Sabi ni Pastor, sinong hinamon mo? Sino ngayon ang nawalan? Kahit saan ka kapatid pumuntang church, wala pong perpekto. Ang pagtutuwid ay, alam mo yun, nasa sa iyo yan kung magpapatuwid ka. Huwag kang madi-discourage kapag ka napansin ka, nakalabit ka ng ating, kung sino man sa kapatiran natin. Yun yung mga example ng na discourage ka. Saan pa? Nanalangin ka sa Panginoon. Lord, iligtas mo po ang nanay ko. Matinding gamutan, malaking pera ang nailabas. Nakasama pa ng 1 linggo, but after a week, kinuha siya ng Panginoon. Ibinigay natin. Amen. Ibinigay natin lahat. Inilaban natin, pero still, it is His will. Diba? His will. It's her time. His time, whoever. Alam mo yun, minsan, madi-discourage ka rin. Lord, pinagbigyan niyo na ako. Kinuha niyo pa. Diba? Dapat, alam mo yun, yun yung dun sa topic natin na magtatanong tayo, mapapatanong tayo sa Panginoon, why? Diba? Bakit? Pero, hindi natin mapapantayan kung ano ang isipan, kung ano ang plano ng ating Panginoon. Diba? Gusto ko lang basahin ito. Comparison leads to discouragement. It is dumb to compare. Hindi ko nasabi to kanina. You are special creation. Unique and God expects greatness from you. So what to do if you feel discouraged? Ano ba ang ating gagawin? Siguro mamaya na natin itakal yan, sis. Ibigay ko muna sa iyo yung floor ulit. Amen, amen. Yan. Salamat po, Sister Naina. And marami po talagang mga mga dahilan, mga causes ng tinatawag na discouragement. Amen. Na tayo, nanonood ka, ngayon nanonood ka, tapos biglang dumating asawa mo, diba? Galit na galit. Ito na paalab ka na biglang dumating yung asawa mo nagkagalit. So, ayan na naman. Sabi mo magbabago ka na, pero eto, Lord, anong gagawin ko? Magagalit din ba ako? Pinag-pray ko tong asawa ko na magbago ba't hindi pa rin nagbabago? Marami po tayong mga ganong kaisipan. Lalo na, di ba lagi nating naririnig sa ating pastor, too much analysis will lead to paralysis. Because when you analyze, when you ask, when you think, lalo na tayong mga nanay, lalo na tayong mga kababaihan, pag nagsosolo na lang po tayo, wala tayong kausap, maraming pumapasok sa ating isipan. Amen? Marami tayong mga katanungan na bakit nangyayari sa akin? Bakit namin nararanasan to? Bakit nagkukulang kami? Bakit magulo ang pamilya namin? Bakit hindi kami makaahon sa hirap? Kahit anong gawin namin, kahit anong pagbabasa ng Biblia ang ginagawa ko, Panginoon, ba't parang hindi na babago ang buhay ko? Amen. Because, katulad nga po ng sabi ni Sister Tess kanina, para hanapin natin ang ating Panginoon. Nararanasan po natin ang mga ganito pong suffering, ganito pong troubles, ganito pong mga discouragement sa ating buhay so that we will be breakdown so that God can build us up. Alam niyo po yun, para po tayo mabali. Hindi kasi minsan, we celebrate our little success. Amen? Naunawaan po ba natin yun? We celebrate our little success. Kunwari, nag-boom yung business mo, first 2 months, 3 months, dahil magaling kami mag-promote, magaling kami sa marketing. Pero kapag bumigay na, sisisihin mo na ang ating Panginoon. Kapag bumigay na, marami ka nang sisisihin, marami ka nang iisipin. Amen? Nararanasan po natin yun. Para ang Diyos ang bumuo muli sa atin. Amen? Para ang Diyos ang lalong magbigay ng pagbabago po sa atin, tayo po ay ma-improve. Amen? Magkaroon po tayo ng improvement sa ating sarili. Magkaroon tayo ng assessment sa ating sarili. Yung ating pinagdaanan noon, yung aking makasakitan na naranasan, mga discouragement na yan, para pag sa susunod na mangyayari at dumaan ka sa ganong daan, alam mo na kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Amen. Doon po tayo dinala ng ating Panginoon. Sa verse na yun, ang sabi, so that we will not
put our trust in ourselves. Wag po lagi sa ating sarili tayo magtiwala. Kailangan sa Diyos po tayo magtiwala. Marami na po tayong ginawang desisyon sa buhay natin ng ating tinanong ang ating sarili lamang. Yes, sa simula at sa tingin natin, matagumpay. Pero dumaan ng ilang panahon, nagkaroon tayo ng mga failures. Pero ano bang dapat natin gawin? Unahin natin, magtanong sa ating Panginoon, ask for wisdom. Panginoon, ano bang dapat kong gawin? Paano ko ba kakausapin tong kaibigan kong nanira? Binash ako sa Facebook. Paano ko ba kakausapin tong aking asawa? Paano ba magiging maayos sa aking mga workers, sa aking kumpanya? Paano ko gagawin to? Ayan, marami po tayong katanungan. Kaya kailangan po natin unahin na ating Panginoon so that God will give us wisdom. So that God will give us, ano ba, anak, ito yung dapat mong gawin. Anak, ito ang dapat natin gawin. Sometimes kasi we ask God dun sa mga bagay na gusto nating mangyari, but we don't do kung ano yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Amen. Nakukuha po ba natin yun? Hinihingi natin sa ating Panginoon yung mga bagay na gusto mong mangyari, maging maayos, maligaya ang yung pamilya, pero hindi natin ginagawa kung ano yung pinapagawa sa atin nating Panginoon. Amen. And that is obedience. That is trusting into our God. Ayan, sabi po doon sa 2 Corinthians, God will deliver us. Will deliver us. Kapag dumating po tayo sa pinaka masakit na pighati na ating buhay, lagi po natin ang ating pag-asa ang ating Panginoon. Amen. Sabi ni Ate Cathy, always trust God's timing. Amen to that, Sister Jen. And salamat po, Ate Cathy. Sa aking hipag, si Kai from Cavite ay nanonood. Mama Ellen, ang kayong kapatid. Yan, talaga naman pong nag-ipon-ipon sila, nanonood po sa atin. Salamat po. Amen. May mga oras na tayo na panghihina ng loob. May mga oras na tayo nawawala ng pag-asa. Tumingin ka lang sa ating Panginoon, babalik mo yung pag-asa natin. Sabi nga, di baling mawala ng panlasa, wag lang mawala ng pag-asa. Amen? Amen. Dahil ang panlasa, ibabalik yan kapag nagkaroon ka ng pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, Sister Tess, yan. Natawa ka po eh. Sige po, Sister Tess. Dagdagan mo nga po. Ayun. Yung lahat po tayo nagkakaroon ng pagsubok sa buhay. Nga rin po ako sa nakaranas ng ganyan. Ano yun yung, minsan po nangyari din po sa akin yung discouragement ko. Dumating din po sa buhay ko yan. Sa ayun po, mga kapatid, kung nakakaranas tayo ngayon ng mga pagsubok na tila wala ng katapusan, huwag kang mag-alala, huwag kang mawala ng pag-asa dahil hindi pa huli ang lahat. May Diyos na handang tumulong sa iyo anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Mahal ka ng Diyos. Dumarating si Satan sa ating buhay na ang layunin ay magnakaw, pumatay at sirain ang ating buhay. Ayaw niyang magkaroon tayo ng masaya, masagana at matagumpay na buhay. Dumating ang Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas at bigyan ng buhay na may pag-asa. Masarap po, no? Masarap pakinggan ng ano pong ito. Matagumpay at kasiyasiya. Hindi nais ng Diyos na mahirapan at mapahamak ang mga nilikha niya. Patunay po sa salita niya sa John 3:16, di ba? Alam naman po na natin yon. Malinaw po na kung tayo ay maniwala at magtitiwala kay Jesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya. Sa piling niya at sa anumang sitwasyon ng ating buhay, tayo ay magalak. Sabi nga po sa Santiago 1:2-3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ano man ang pagdaanan natin sa buhay, si Jesus ang magbibigay sa atin ng kalakasan, katatagan at katagumpayan. Totoo naman po iyon. At iyon po talaga ang aking pinanghahawakan. God has a plan and purpose para sa buhay natin. Nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya at buong pusong magtiwala na Siya ang Diyos na hindi magpapabaya sa Kanyang mga anak. Upang magkaroon po tayo ng buhay ng kasiyasiyaan, una po daw, let us acknowledge God in our lives and accept Him as our Lord and Savior. He is the ultimate source of blessing. Pangalawa po, read the Bible. Nakasaad po sa Joshua 1:8,
Huwag kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. At sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mahalaga po ang salita ng Diyos, higit sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang magiging gabay sa paglakad natin dito sa mundo. Ang salita ng ating Panginoon ay buhay at makapangyarihan. Number 3, draw near to God and He will draw near to you. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin kasing lapit lang siya ng usal ng ating mga panalangin. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi limitado. Lumapit tayo sa Diyos ng may kapakumbabaan at tayo ay manalangin. Hinihintay niya lang tayong lumapit sa Kanya at nakahanda siyang tayo ay tanggapin at tulungan. Ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi niya bibiguin. Number 4 po, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa Diyos. At ang panghuli, trust God in all circumstances. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, pagkatiwala natin ito ng lubos sa Panginoong Hesus. May plano at layunin siya para sa atin. Ito ay isang buhay na masagana at matagumpay. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng mapagpalang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ayun po, yung pong binasa ko lahat po yun ay talagang gawin lang po natin mga kapatid. Pag tayo po talaga ay may salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso't isip, at yun po ay ating pagbulay-bulayan. Talagang hindi po magkakaroon ng puwang yung mga suliranin, yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Kasi normal lang po na talagang po tayo ay may pinagdadaanan ng mga pagsubok. Normal po yun sa isang tao, sa isang... Amen. Normal po talaga, hindi kahit sino mo po talaga may pinagdadaanan. Depende na lang yun sa atin. Paano natin ito... paano natin ito haharapin? paano natin haharapin, ayun po. At mapalad po tayo dahil may mga salita tayo ng Diyos na pinanghahawakan. Ako po sa totoo lang, ayun talaga, ngayon nabubuhay ako sa salita ng Diyos. Ano bang pinagdadaanan ko ngayon dahil di pa rin minsan nawawala yung mga ganyan, yung takot, dumarating pa rin dahil ako talaga ay minsan inaatake pa ng nervyos. Ayun nga po yung isa namin, yung namatay na naman, tsuhin ng aking condolences po nga pala sa family, tsahin na asawa ko, kamamatay lang po kanina. Ayun, pag ganun may mga pinagdadaan, biglang umaatake ang lungkot eh. Ayun po talagang aatakihin tayo ng kalaban. Ayun lang po ang kagandahan talaga. Alam natin kung pag tayo ay nasa Panginoon, alam natin kung paano ito pagdadaanan. Madali po tayong nako-comfort, madaling umaaliwalas ang ating buhay, nawawala ang mga takot at alalahan. Hindi po gaya noon na pag talagang inatake ka ng pagsubok, inatake ng kalaban, lugmok si Tess. Lupay-pay sa isang tabi, di malaman po ano ang gagawin. Kaya wag po nating hayaan, mga kapatid, na tayo po ay wag po nating pabayaan na tayo ay atakihin ng kalaban. Meron po tayong panangga. Meron po tayong kalasag. Ayun nga po yung mga salita ng Panginoon. Ayun lang po ang pagbulay-bulayan natin. Magpakaalam, magpakatatag tayo sa Panginoon. Sa totoo lang po, malungkot. Tulad po kanina, di ba po, Sister? Paghapon po, inisip ko talaga yun. Dito po talaga ako mapakali na hindi po ako makaka-join ngayon. Kaya pray ko talaga na just balik niyo po ang connection. Paano po maka-join ako? Kasi nalulungkot po ako na hindi makadala. Ito na nga lang po eh. Ito na lang po ang tanging nagpapalakas sa akin, yung gawain para sa Lord. Sana po tayo din po mga kapatid, matuwa tayo na meron tayong mga gantong gawain. Tunay po nakakapagpalakas sa ating buhay, sa ating buhay spiritual. Ganun po sa akin physically, ito po ang hinahanap-hanap ko na rin po. Bigyan lamang nga po ng pagkakataon na paglabas-labas, makasama sa mga iba pang gawain. At nagpe-pray ko po iyon. Dahil tingin ko po kung ito po yung wala pong gawain na ito. Wala babalik sa dati yung aking buhay. Pasalamat na nga lang po at talagang natuto. Nung natuto po ay guide naman po ng mga ating mga leaders, ng ating mga mahal na pastor, Pastor Amaga, Pastor Ken, at nasusunod yung mga salita, yung mga totoo lang po, sis, yung mga
preaching po ng ating mga pastor, talaga po pag napakinggan mo, at ayun din po yung mga leaders natin, nagbibigay lakas po talaga. Iba ang dala sa nawawala po yung mga bigat ng alalahanin. Kasi minsan biglang-bigla na lang papasok yung lungkot sa akin. Ganun po yung anxiety daw po. Ganun na yung nabasa. Talagang biglang-bigla ka na lang atakin ng lungkot na wala naman dahilan. Biglang mag-iisip, magkakaroon ng takot. Pero paano ko po yun na paglalabanan? Manonood ng mga preaching ng ating bishop, ng ating mga pastor, magbasa ng Bible, namnamin ang salita ng mga pangako ng Panginoon na talaga naman pong yun po, paggulay-gulayan po natin, mga kapatid. Yun po ang tanging. Wag po na tayo maghanap ng iba pa. Ayun na po yun na po ang ating panglaban, mga pangako, salita ng Panginoon. Kaya mawawala po yung mga alalahanin, mga lungkot. Totoo po na magiging magaan ang daloy ng iyong buhay. Mag-aaliwalas yung isip mo na imbis na tatanda ka sa stress, sa mga alalahanin, di po ba? Makakapagpabata dahil... matanda? Akong matanda na anak ng Diyos. Amen. Amen. Lalo na po sa biyaya. Lahat po na pagtatagumpayan natin. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa patuloy na ang biyaya po talaga masigasig. Masigasig po sa mga puspos masyado. Nakakatuwa po. Kaya nakakaakit. Hindi halata ang Sister Tess na puspos. Parang Opo, alam niyo po yun, yung na-observehan ko. Parang nanghihina pag walang gawain. Hindi po ba para sa ating Panginoon? Nanghihina ang mga taga-biyaya. Kaya sa nakakatuwa po talaga. Opo, tuwa po ako. Yun po na-observehan ko sa biyaya. Compare naman po dun sa iba. Alam niyo po yun na sumasama sila sa daloy ng na pag nanghihina na rin sila. Imbis na sila po yung magpursige tulad ng ating pastor na talaga pong, di ba po, ayun yung wag niya hayaan natin yung mga problema kung sila ay nagtumigil, tayo ay magtuloy-tuloy. Amen po ba mga kapatid? Kaya maswerte po tayo sa biyaya dahil talaga pong may biyaya sa ating biyaya ng Diyos. Kaya nagpapala po ang mga taga-biyaya. Maswerte po tayo na nasa biyaya po tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Salamat. Amen. Amen na amen na amen. Yan. Namnam ko ang kaligayahan ng puso. Nag-uumapaw at puspos na puspos po ng biyaya ng Diyos. Bago po ako dumako kay Sister Naina, basahin ko lang po yung comment na ating mga kapatid. Yan. Si Ate Kat, yan, sabi niya, ang pagsubok at discouragement na pinagdaraanan natin ay pinakamagandang kalagayan upang maranasan at makita natin with our own eyes ang himala at ang righteous right hand ng Panginoong Diyos na magligtas sa atin, na magliligtas sa atin. Napakaganda nun, Ate Kati. Tama po yun. Sabi ni Sister Christina, Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ng Diyos para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Amen. Ito yung planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Dagdag ko lang di po, Sister Naya, mabilis. So, yung sabi ni Sister Tess kanina, normal po sa atin magkaroon ng problema. Amen. Even Jesus told this. Sabi niya, di ba sa John 16:33, this world you will have many tribulation, but be of good cheer. Yan. Pakisulat nga po sa ating comment section. Cheer up! Cheer up! Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Cheer up! Yan. Cheer up mga kapatid. Amen. Amen. Cheer up, Sister Naina. Yan, tawa tayo ng tawa eh. Opo nga. Sobra pong puspos ni Sister. Hindi po halata, di ba? Hallelujah. Nakakatuwa. Di ba, Sister Jen? Opo. Yan po mga kapatid, sa katotohanan lang. Lagi pong scam yan pag nagsasabi ng parang wala akong sasabihin. Parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko pero narinig niyo po at saksi po kayo ngayong gabi. Diba? Hindi po mapigilan ang kabutihan ng Panginoon, ang pagdaloy ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Sister. Praise God. Hallelujah. At tama po, magdiwang po tayo kapag tayo ay nakakaranas ng problema. Pag may nakarinig sa atin nun, ano ba yun? Bakit kailangan magdiwang? Because it's your chance to shine in the eyes of Jesus. Napakadaling sabihin po niyan. Pero sa katotohanan lang po, napakahirap pong patayin ang laman. Dahil ikaw mismo minsan kalaban mo yung sarili mo. Diba?
ikaw mismo yung nakakaramdam yung discouragement. Amen. Diba? Pero sabi ko nga, ano ba ang ating gagawin? Asan na yung aking kodigo? May kodigo. Alam, may idiot word ka dyan, sis eh. Hindi po. Ginagawa ko po ito habang ako po ay nasa water station. Listahan po ito ng aking driver. Sabi ko, teka lang, huwag ka muna aalis. Yung kodigo ko nandyan sa'yo. What to do if you feel discouraged? Fix your eyes unto Jesus. Put Him first. Because if you don't, you will never be satisfied. Amen. Haggai chapter 1 verse 6. You planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have you filled. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with hole in it. Alam mo yun? Hindi tayo nasa-satisfy. Hindi tayo nasa-satisfied. Satisfy po. Satisfy. Sala ko na pagpalit ko na naman ng F sa C. Ayan, nag-mute ka na naman. Pag may dumadating na message po dahil naka-Bluetooth, I'm sorry, hindi ko na po ito gagamitin sa susunod. Nilalagyan natin ang ating mga wallet ng pera pero parang butas ito mga kapatid. Bakit? 'Di ba? Ano ba ang priority natin? Bakit nangyayari ito? 'Di ba? If you don't put God first, you will never be satisfied. And the more you are satisfying your greed, the more you will never be satisfied. You have to prioritize God's plan, mga kapatid. We have our own plan, may mga sarili tayong plano, but His plan is bigger and better than ours. Amen. Pangalawa po, prioritize God's perspective. You have your own perspective. Meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala, pero may it be according to His yung ating pananaw, 'di ba? Kasi He sees our ending. Alam niya kung anong mangyayari. Prioritize God's will. Sabi nga, thy will be done. Hindi yung ating will. Sorry. Nag-mute ako. Pang-apat po, prioritize God's presence. In everything we do, mga kapatid, lagi natin i-acknowledge ang Panginoon. Not because you follow God, everything will be okay. Diba, Sis Jen? Hindi porke ginawa na natin lahat, sumusunod tayo, alam yon, naging napakabuti natin, ay wala na tayong pagsubok. Tayo ay medyo exempted na. Magugulat ka, bakit sunod-sunod? Huwag ka mag-alala, kapatid. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Bumigay ka man, huwag ka pa rin mag-alala, kapatid. Dahil hindi pa babayaan ng Panginoon na habang nakadapa ka ay dapang-dapa ka. Lagi kanyang sasaluhin. Asan na ang kodigo ko? Asan na? Ayoko na ng kodigo ko. Ayoko na nito. Hindi ko kailangan to. Kailangan dumalo yung Panginoon sa aking puso. Amen. Sa aking mga salita. Hallelujah. Pero sa katotohanan lang, sis, bago nagsimula ng paggawa ng topic, wala pong pumasok sa isip ko. Sabi ko, naku, mag-one-on-one kami ni Sister Jan. Yun ang message mo kanina. Mag-one-on-one kami ni Sister Jan. Bakit hindi ko masimulan? Bakit parang hindi ko alam? Alam mo yun? Tapos nanalangin ako. At dahil nga isa akong poet, eto, ibabasahin ko sa inyo ang panalangin ko sa Panginoon. At sa aking sarili. At times when you felt like you cannot comprehend, cannot connect, nor understand, even if you try harder, you whom I needed. It is you that I call upon. Grant me, O Lord, knowledge, wisdom, and understanding. What is it your message for me? What is it you wanted me to know? Use me, O God. Bless me with wisdom.
a discerning spirit, a heart that can understand. For when I lack, you provided. When I'm weak, you made me strong. I'm willing to be used for your glory, for the glory of yours. Use me and make me as a vessel. Bless my spirit. Put love in every way. It's all about you and only you, Jesus. Meron pa ako ditong tula kay Nanay Tita. Gusto niyo pong basahin ko? Hindi na po. Isisend ko na lang kay Sister Joanne. Napakabuti ng Panginoon. Kasi, minsan talaga parang walang pumapasok. Hindi tayo makakonekta. O hindi tayo makapag-focus. Bago nga ako nagsusulat kanina, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kasi maraming kaabalahan sa paligid. Alam mo yon, maraming gawain, maraming mga dumarating ng mga iba't ibang, alam mo yon, pagsubok, kalit-kanan, di ba? Pero kailangan ko mag-focus, Panginoon. Meron kaming gawain ngayong gabi. Hindi ako kailangan ma-discourage. Hindi ako kailangan, alam mo yon, hindi tayo papatalo sa kung ano man ang nasa paligid kasi magpapagamit tayo sa Panginoon ngayong gabi. So yun, hindi ako nagpatalo, nandito ako ngayon, hindi ako na-discourage, ano man ang pinagdaanan ko ngayon, nandito tayo ngayong tatlo. Kaya mga kapatid, alam ko, iba-iba ang sitwasyon natin, iba-iba yung pinagdadaanan natin. Pero yung past natin, it will not define our future, di ba? Kung ano ka in the future, yun ang iiwan mong legacy. Hindi nakatingin ng Panginoon sa kung ano ka dati. Dahil katulad nga ni Paul, sino ba si Paul? A religious terrorist. Si Lazarus, dead, and God used him. Si Jacob, stole his family's inheritance. Sino ba si David? Si David is adulterer and a murderer. Si Abraham, he gave his wife twice just to give his own life. Alam mo yun, si Moses murderer before he became a leader. Kung ano ka dati, hindi yun ang magde-define sa'yo. Kung ano ka ngayon, kung ano ka sa future, yun ang maiiwan mong legacy. At ang pinakamahalaga doon, ngayong kilala na natin ang Panginoon, hindi na tayo kailangang manlumo pa, hindi na tayo kailangang makaramdam ng discouragement. Amen. Kasi alam natin na nandyan siya, kailanman hindi niya tayo iiwanan. Di ba yung last topic natin, di ba, knock, ask, seek, ask, di ba? Nasabi na natin yung last week, laging nandyan ang Panginoon. Lagi ka lang nakahandang tumawag. Kasi portal yan eh. Yung problema, yung mga pinagdadaanan, daan yan patungo sa Kanya. Kailangan mo lang kumonekta. Kailangan mo lang tumawag. Yung pakiramdam ng discouragement, gamit din yan ng devil. Diba? Gamit yan ng devil para hilahin tayo. Yung fear natin para maging stagnant tayo. Kasi nadi-discourage tayo, gamit yan ng devil para hindi tayo kumilos. Diba? Yung fear natin na mag-start ng business o yung fear natin na mag-go on. Dahil mo yung, kapag hihila yung mga paa natin pabalik, lagi natin tatawagin ng ating Panginoon. Lagi tayong humingi ng tulong sa Kanya dahil walang bagay na hindi natin kaya kung kasama natin ng Diyos. Sabi nga kanina, may narinig ko sa inyo na niya, diba? Kasama natin ang Panginoon sa anumang ating pagdadaanan, hindi niya tayo pababayaan. Ako naniniwala ko dahil ang dami kong ding pinagdaanan at lahat yun na pagtagumpayan. Meron pa rin ako pinagdadaanan, hindi po natatapos at marami pang papadating. Ayoko sabihin, keep coming. Pero Lord, make me strong. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon nang hindi natin kakayanin. Yun ang pakakatandaan natin. Amen. Hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon. Amen. Tama na hindi po natin kakayanin. Even it is keeping coming, then keep going. Amen. Yeah. Keep going. Just keep going, mga kapatid. Amen. Ito na narinig ko din po. Napakaganda ng mga binahagi ni Sister Naina. Only Jesus. Amen. Only Jesus. At kapag po tayo nakakaranas ng discouragement, we should know the cause and search for a cure. Amen. Titignan mo, bakit nga ba ako nakakaramdam ng ganitong discouragement? So, pag-aralan mo yung sitwasyon mo, maybe
may kulang sa'yo o maybe natatakot ka or maybe hindi mo alam ang iyong gagawin, you should search for the cure, and that is Jesus. Amen. That is Jesus. Only Jesus is our cure sa ating po mga nararamdaman, sa ating nararanasan. Amen. Amen. Sabi nga po na ating Panginoong Jesus in John 14 verse 27, sabi niya, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives." Amen. Hindi kaya ibigay ng mundo ang kapayapaan na binibigay na ating Panginoong Jesus. Do not let your hearts be troubled. Amen. Do not be afraid. Wag po tayong matakot. Huwag tayong maglumihanan. Amen. Sabi na ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating kapayapaan ay nasa ating Panginoon. And do not pray to God that God, and do not wait and pray to God that God will change your situation. Instead, pray to God that God will change you. Amen. Amen. Ikaw ang baguhin ng Diyos, hindi yung sitwasyon mo. Dahil kapag ikaw ang binago ng Diyos, you will know how to deal with the situation. Amen. Maging mas matapang ka. 'Di ba? God will give us God did not give us the spirit of fear, but of power and a sound mind. Amen. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng katatakutan eh. Pero binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen. Spirito ng kapangyarihan and a sound mind. Kaya po, sa lahat po na ating mga pinagdaraan, sa lahat ng ating huhugutan ngayon, amen, sa ating mga hugot, marami tayong mga hugot lines marami tayong mga hugot moments. At alam kong hindi matatapos sa ating mga paghugot. Amen. Pero anong kailangan natin? Ang sagot ng ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng ating hugot, may sagot ang ating Diyos. Amen. We are more than conqueror. Amen. We are more than conqueror. Tama, it will come to pass. Sabi po sa ating topic, you are discouraged, these too shall pass. Daraan lang po ito. Pero kapag dumaraan ka, kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Huwag kang dadaang mag-isa dahil ikaw ay matatakot. Ikaw ay malilito. You will tend to give up. At kapag dumating yung oras that you are so discouraged, be encouraged. Amen. Nakuha po ba natin yun? Kapag dumating yung panahon na ikaw ay natatakot na, mas maging matapang ka. Amen. Kapag dumating na ikaw ay tinatamad, ito nga, napag-usapan namin kanina, Brother Hardy. Kanina, sabi ko, Daddy, hindi pwede Sister Grace, hindi pwede Sister Tess, Sister na Brother Hardy na lang. Dapat po, di ba, kayong tatlo ng Sister Grace, sabi ko, si Sister Nay na lang yung minsan pumapasok sa isip ko, mag-premier na lang muna kami. Kakausapin ko si Pastor. Hello po, Pastor Ken. Sabi ko, mag-premier muna kami kasi Sister Nay na lang available. Pero bigla akong naisip, search for the cure. Ano ba ang cure? Meron pa pala ako. Ayan, meron pa pala Sister Jen. Hindi lang pala Sister Nay na ang matitira. Amen. You ask for the wisdom of God. And huwag ka agad mag-give up. Amen. Huwag ka agad mag-iisip ng iyong kaparaanan. Magtanong ka sa Diyos, Lord, ano bang dapat gawin? Amen. Kaya nung sabi ko, Sister Naina, one-on-one tayo. Amen. Hindi lang sa iyon ang kasagutan natin, Panginoon. Naayos ang Royal Cable nila, Sister Tess. Amen. Connection. Amen. Tatlo na po kami. Ganun kabuting ating Panginoon. Kapag dumating ang punto na ikaw ay tinatamad manalangin, mas manalangin ka pa, habaan mo pa. Amen. Amen. Dahil hindi natin alam after that katamaran, after that kalungkutan, after that discouragement, nandun sa kabila ang pagpapala. Amen. Na hindi natin kayang sukatin. Amen. Nandun ang pagpapala ng blessing na ating Panginoon. Amen. Yung mga causes ng ating discouragement. Maybe nga, tama kanina, sabi Sister Naina, baka tumitingin ka sa Facebook yung mga kaklase mo. Sabi mo, bakit ang buhay ko ganito? Ang kaklase ko maunlad na. Nauna lang sila. Amen. Nauna na lang sila. Pero yung kapanahunan mo, yung plano ng Diyos darating na para sa iyo. Amen. Ito po yung mas maganda, mas higit ayon dun sa iyong naiisip. Amen. His thoughts is more than our thoughts. Amen. Is higher than our thoughts. Amen. Kaya po, napakasarap po pag-usapan. Kanina may tumitila ako ng manok. Kala ko po, overtime na tayo umaga. Amen. Dahil napakasarap pag-usapan ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. May tumitila ako na po manok Kala ko alas 4 na po ng madaling araw. Isang oras pa lang po pala tayo. Amen. Napakabuti po na ating Panginoon. Be strong in the inside. Be strong in the inside, mga kapatid.
Sulat nyo po sa comment section. Be strong in the inside so that it will come out on the outside. Amen. Kailangan mo maging malakas sa loob para pag dumaan ka sa pagsubok, lalabas. Amen. Lalabas yung kalakasan eh. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, sinulat din ni Pablo sa 2 Corinthians, chapter 12, verse 10, when I am weak, then Christ is strong. Amen. Kapag kasama po natin ang ating Panginoong Jesus, tayo po'y malakas. Kaya nga, be strong in the inside. Kailangan kasama mo ang ating Diyos para ikaw ay maging malakas. Amen. And also, kapag ikaw ay nakakaranas na, gusto mo na mag-give up, gusto mo lang sumuko, seek and look for somebody. Look for somebody that will give you encouragement. Katulad sabi ni Sister Tess kanina eh. Ito lang po, Women's Cafe nakakapagdagdag sa kanya ng kalakasan eh. Nagpapalakasan po tayo. Amen. Huwag kang sasama dun sa mga taong negatibo. May mga napupulyot lang yung utak natin na mahirap nga ang buhay. Yung nararanasan mong sakit. May kakilala ako, namatay na last week pa. May mga ganun. Mas lalo kang manghihina. Sumama ka dun sa mga taong malalakas at matitibay ang pananalig sa ating Panginoon. Amen. Yung relasyon sa ating Panginoon. May relasyon at tamang relasyon sa ating Diyos. Amen. Look for somebody. Look for little encouragement. So, it will keep you going. Amen. It will keep you motivated. Magpatuloy ka sa iyong buhay. Minsan ako po mismo bilang tagapanguna din ng mga kababaihan, may mga nararanasan din po ako discouragement, may nararanasan din akong panghihina. Pero kailangan magpatuloy dahil may mga taong nakatingin din po sa atin na kumukuha ng lakas po sa atin. Amen. Dahil hindi po sa ating sarili tayo mananangan eh. Mananangan po tayo sa ating Panginoon. Amen. Magtitiwala po tayo. Kukuha tayo ng lakas sa ating Diyos. Magre-recharge tayo sa ating Panginoon. Amen. Doon tayo magko-connect. Amen. Hindi lang fast connection yan. Hindi lang fiber connection ng ating Panginoon. It is eternity. Diba? Walang hanggan ang connection natin sa ating Panginoon kapag tayo po ay nagkaroon ng tama at relasyon sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa pamagitan po natin Panginoong Jesus. Amen. 9:06 na. Amen. 9:06. Makabilis po. Napakabilis. Alam ko, Sister Tess, marami parang gustong ikwento eh. Paspos yun, Sister Tess eh. Ayan pa yung mga nawalan ng connection. Kaya nung nagkaroon ng connection, maraming gustong gawin eh. Maraming gustong, ayan. Iniisip ko kanina, Sister Naina, kung dalawa lang tayo, kung kakanta ka at sasayo ako eh. Pero, salamat sa Panginoon, nandiyan si Sister Tess eh. Ayan. Amen. Be strengthened by the Holy Spirit. Amen. Malakas po tayo with the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po, wag po natin kalimutan na lagi po tayong sumamba at magpalakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pray in the Spirit. Amen. Manalangin po tayo in the Spirit. Kaya marami po kaparaanan ng ating Panginoon. All you have to do is to search for the cure. Amen. And that is Jesus Christ. And that is the Word of God. That is the grace of God. That is the power and the love of God na hindi po nauubos, hindi matatapos, hindi po magkukulang. Kung ang vaccine nagkukulang, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po mauubos, hindi matatapos. Amen. 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 Huling pananalita, Sister Tess. Yan, maraming nag-comment. Salamat po sa mga nag-comment. Be strong on the inside so it will come on the outside. Amen. Salamat po. Salamat sa mga nag-comment. Active po ang aking pamilya. Yan, parang may pa-Jollibee kayo sa akin. Yan, comment ang mga Plaza team. Pamilya Plaza sa comment section active. Pag nagkita po tayo, matagal-tagal pa. Amen. Yan, makakaipon pa ako. Yan, Sister Tess, huling pananalita po. Yan, sa ating mga manonood. Praise God. Salamat po mga kapatid. Ayun, pag tayo po ay inabot ng matinding pagsubok, alam na po natin ang ating gagawin
gagawin, mas lalo po tayong magpakaalam sa Diyos, sa salita ng Panginoon. Pray lang po at ang lahat po ay malalampasan po natin. Salamat po mga kapatid sa oras na binigay niyo sa amin ngayong gabi. Salamat po. Namimiss na po namin talaga kayo sa ating face-to-face. Sana po ito po ay soon, malapit na po at tayo po magkakasama-sama muli. Pray lang po tayo at salamat po. God bless all. I love you all with the love of the Lord. Thank you po, Sister Tess, Sister Naina. Yes, the love of Jesus. Peace and marvelous. Totoo po yun. Napaka-sweet po ng Panginoon. Matuto tayong magdasal. Lagi po siyang nandyan. Minsan may mga paraan minsan hindi pa natin hinihiling binibigay na niya. Kaya huwag tayong madi-discourage sa mga maliliit na bagay. Tandaan po natin na laging nandyan yung enemy. Tinitingnan niya tayo kung kailan niya tayo pwedeng hagipin, pero lagi namang nandyan ang Panginoon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong magpapadala. Napakaganda po ng naging topic natin. Kulang po ang oras. Marami pa po sana kaming guys ibahagi sa inyo, pero kulang po ang oras. Kaya po, pwede na po ba nating tapusin? Bago po tayo manalangin, magitan ng panalangin. Batiin pa po natin, basahin pa kung ilan pang mga mga nag-comment pa. Yan. So, salamat po. Sige, Sister Naina, kayo na po magbasa. Sige po, go na para diretso na po kayo sa panalangin. Mag-open pa lang ako. Sorry. Sige lang po. Ayan. Okay na po. Sige. Sister Rowena, Sister Rap, amen mga sis. Yan, aking kapatid. At salamat pati kay June, kay Mama Ellen, Sister Jane, ayan, si Tita Early, Sister Mercy, Brother Arlan, salamat po. Sister Lynn, yan. Salamat po sa inyong pagko-comment at sa inyong pag-react sa ating pong pinag-uusapan. Alam ko marami din po kayong gustong ibahagi. Kaya hindi po matatapos ang gawain po ng Women's Cafe. Every Thursday po yan. Pag-uusapan po natin. Kabutihan natin, Panginoon. Sabi ni Rap, ito po, nakalagay pala, hindi natin nabasa. Ang future, ang maiiwan nating legacy. Wow, coming from a 12-year-old or 13-year-old, I think. Di na rin natin kailangan ma-discourage dahil nandyan lang ang Panginoon Diyos. Di niya tayo pababayaan. Dahil never niya tayo binigo buong buhay natin. Wow, salamat. Napakaganda, Kuya Rap, sa iyong binahagi po. Ayan, salamat Kuya Rap. Amen. Sister Naina. Ayan, sige po. Yes, muli po. Get well, Sister kabuong pamilya. Andal. Ayun po. Get well soon. At sa lahat ng nakakaramdam ng discouragement, pananalangin natin na matanggal yung espiritu ng pagiging discouraged natin. Hallelujah. Amen. O, banal na Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa napakasayang gabing ito. Salamat po sa aming napag-usapan. Salamat, Lord God, sa inyong pagsama, O God. Salamat sa mga tao, Panginoon, na patuloy na sumusuporta sa gawain, Panginoon. Nawa po, Panginoon, marami silang napulot, Lord God, ngayong gabi. And Lord God, discourage. Ayaw po naming maramdaman, Panginoon, na kami po ay nawawalan ng gana. Ayaw po namin maramdaman, Panginoon, na hindi kami satisfied sa kung ano ang meron kami. Lord God, lahat ng bagay, this will pass, Panginoon. Pero ang salita mo, Panginoon, ay mananatili sa aming puso. Yun lamang, Panginoon, ang pananggalang namin sa kung ano man ang padating in the future, Lord God. Kaya, Lord God, habang may panahon kami, Panginoon, para sa mga nakikinig sa amin ngayong gabi, Lord God, gamitin mo po kami bilang vessel, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na itataas ka, hindi lamang ngayong gabi, kundi sa araw-araw ng buhay namin. Makita, Panginoon, na nilalakaran namin ng iyong mga salita, O God. At Lord God, alam mo po, ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, Lord God, I pray, Lord God, special favor, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa kanila. Sa sino man na nakakaramdam, Panginoon, ng discouragement, Lord God, I pray in the name of Jesus, Lord God, you put a
Spirit, Lord God, na maghuhugas, Lord God, sa anumang negatibong kaisipan, Lord God. At lagi ninyong ipaalala, Panginoon, na naandyan ka at ang inyong presensya kailanman hindi sila iiwanan. Sa lahat, Panginoon, ng tao na nangangailangan, Panginoon, ng tulong, Lord God, iba't ibang forma ng pagsubok, Panginoon, huwag mo po silang pababayaan. Maging kaaliwan kanila, Lord God. Ikaw ang magbigay sa kanila ng solusyon, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord God. Bigyan mo sila ng kauhawan, Panginoon, upang matuto, Panginoon, na maunawaan ang mga mensahe mo sa bawat salita. Hindi lamang sa kanilang mga naririnig, Panginoon, kundi matuto silang magbasa ng Biblia. Kami po, Lord God, kaming lahat, Panginoon, lagi po kaming nangangailangan sa inyo, Lord God. Laging nandyan ang kaaway, pero Lord God, alam namin, Lord God, na hindi mo kami hahayaan, Panginoon, na matalo, Panginoon, ng kaaway. Lord, may mga kanya-kanyang kaming problema, Lord God, sa pamilya, Lord. I pray in the name of Jesus, Lord God, na ibigay mo, Panginoon, ang espiritu ng pagmamahalan, ang espiritu ng pag-uunawaan, ang espiritu, Panginoon, ng pagbibigayan. Ikaw ang maitaas, ikaw ang makita sa bawat pamilya. Lalo na ngayon sa mga panahong ito, Lord God. Ang espiritu ng pagpapatawad, Lord God. At higit sa lahat, espiritu na nakakaunawa, espiritu na matutong magbigay, Lord God, ng pagmamahal sa hindi ka mahal-mahal. Yes. So God, napakahirap, Panginoon, talunin, Lord God, dahil kami nabubuhay sa laman. Pero kapag kami nakatingin sa inyo, Lord God, walang imposible, walang imposible. Lord, nakita namin sa TV, Lord God, napakaraming mga may sakit, mga bata. Hindi ko alam, Lord God, pero nadadaya kami ng kaaway, Lord God, napupuno ng takot ang aming mga puso, oh God. In the name of Jesus, Lord God, bigyan mo kami, Lord God, ng encouragement, hindi discouragement, Lord God. Na patuloy kami magkaroon ng tapang, Panginoon, patuloy kami manalangin at hindi kami, Lord God, magiging stagnant sa aming faith, oh God. Pagkos lalo kaming tatawag sa pangalan ninyo, Lord God. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, gamit lamang ng kaaway, binubulag nila kami. At binibigyan nila kami ng espiritu ng pagkatakot, oh God. Pero lagi kang nandyan, Lord God. Mas mataas ka sa lahat ng ito, Panginoon. You're bigger than any of this, Panginoon. Kaya, Panginoon, I pray in the name of Jesus na lahat kami, Panginoon, we look unto you, Lord God, and we make to the center of our life, Panginoon. At sa bawat pamilya, Panginoon, ikaw lagi ang papupurihan. Sa lahat ng aming mga hakbang, ikaw lagi ang uunahin tawagin, Lord God. Salamat sa gabing ito. Salamat sa buhay ng aming mga kapatiran, Lord God. Salamat sa buhay ni Sister Jen, sa buhay ni Sister Tess, Lord God. Kay Ma'am C, Lord God. Kay Sister Grace, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang mga nagpapagamit nito sa inyo, Panginoon. Balutan mo sila ng iyong biyaya at protection, Panginoon. At next week, Panginoon, excited kami sa susunod, Lord God, na kahit, Lord God, nawa po, Panginoon, ay mabuo kami at pag-usapan ulit namin at marami kaming taong mabless. Salamat pong muli in Jesus' name. I also pray, Lord God, for the family of Pastor Kenneth Durante, Lord God, ang pagbalot ng protection mo, ang patuloy na paggamit mo sa kanila, oh God, upang maging maraming mga pagpalang mga kaluluwa, Lord God. In the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Amen. 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 Napakabuti po natin, Panginoon, po sa amin hanggang ngayon at kasama namin sa panalangin. Amen. Amen. Bukas po, Friday night revival with our Pastor Kenneth. And patuloy po tayong makisama po sa ating po mga gawain. Amen. Always be excited. Amen. Sa mga gawain po para sa ating Panginoon. And also special 20,000. Amen. 20,000 live viewers. Hallelujah. And special shout out ko lang po dahil active naman po siya mag-comment. Yung kapatid ko po si Junjun, si Noel Tatlong Hari Plaza, birthday niya tomorrow. Happy birthday. Advance po. God bless you. And so, happy birthday. Pagpalain kayo. Salamat po sa inyong panonood. Thank you, Ate Cathy. Salamat, Sister Mercy, Sister Rosil, yan. Sister Susan. Salamat po. Yan. Salamat po sa lahat ng ating mga kabiyaya, mga kapatiran, mga kaibigan, kapamilya. Tuloy-tuloy po ang gawain at tuloy-tuloy na pag-agos ng biyaya ng Diyos sa bawat tahanan. Salamat po, Brother Roldan. Yan, sa aming Kuya Roldan. Thank you sa pag-suporta sa ating live stream. Salamat. Yan, sa inyong sambahayan ni Sister Diana. Salamat po. Magandang gabi. Good night, everyone. At we love you. We the love.